Ikaw na kumusta mga adlaw kaninyong tanan and welcome sa atong programa inyong tulumanon ang inyong alagad. Daw na sa karon kay Biyernes o pizza 25 na taron no sa bulan sa Abril tuig 2025. Kumusta ato mga binating tigpaminaw. Mabati ta karon of course sa 99.9 Magnum Radio. Ug kapunta mga igsoon mabati ta sa 95.7 Melo Touch. Ikaw manasam sa 106.3 radyo natin o imasam sa RPN DXKO. Makita po ta live sa atong Facebook pages ang Rolando AOY page, ingon mo na sabdayan ang Cagayan City information page. So diya makita ninyo niya atong discussion karon nga buntaga mag-isod din atong pagalagbitan mga nagunang katikaran diri sa atong kagamanang lokaling syudad sa Cagayan, of course pinanguluan sa atong sa atong syudad Mayor Rolando Clarexuy. O ato sang pagpanimbaya pod sa atong mga nagkariyang mga kawani sa City Hall, mga nagkariyang mga department managers sa City Hall. Ilabi na kang Ma'am Sheila diya sa City Mayor's Office, ka Ma'am Sheila. So tana no, og sa ampong ambungan nga ugmatso, nagkamatso na ba ro nga atong hepe sa City Information Office si Sir Ryan Fuentes. Okay? So nagkalamurok nga api, nagkaambungan ka do. Nagkamata. Anyway, maayong buntag sa uli ha. Og of course, ang atong isgutanan karon sa mga naguna nga mga kadabang kalambuan sa atong syudad, especially na kini atong gitawag ang Project Lunhaw, ang atong project head nakaambungan nga po no. Kamo na ta karon si Sir Patrick Gabutina. Sir, good morning. Good morning John, no? Salamat kayo sa imbitasyon og salamat pud sa higayon no nga maka paambit kami dinhi sa atong kuano sa inyong alagad no sa atong kuan sa show na to every Friday kay para po may bawaan ang kalambuan na hitabo sa Project Lunhaw ug sa Hapsay Sapa. And pwede mag-greet? Yes! Go ahead, sir. Greet ko sa una sa akong mama kay na siya karon. Si mama na ako, akong sister si May no nasa Metrobank. And then makauba po ako no ang atong design team, ang atong support team no sa Hapsay Sapa, and of course ang admin team namo sa Lunhaw. Sa di pa ta magpadayon sa answer pero ganahan yung tanaw ni mong bagi do. Nagi-plus na ako kayo. Ito nga sa tagay di kay marang naman. Kuan siya kaning binuhat niya sa atong partner community sa Camiguin. Okay. Oo, so kuan siya nito ni siya isa kay nani amtag pila ka adlaw nga binuhatay. Nito siya na nito. Kuan na siya, wild vine na siya. Okay. Oh, sa kauban na siya mga sigid, batang-batang. Okay. Manang nga naranas mga kilid-kilid nga tumba nimo kung mga bata nga pangahoy, mga tigula mangahoy. Kita lang na nito na sa kilid-kilid. So kita na mo opportunity no sa dito sa Camiguin nga ikuha nila i-develop nila. Ang isa sa mga hati ani naka-join sa World Expo in France. Wow. Mga 20 years ago dito sa France, Paris, France. Sa mga tayo. Muna og bilin yun mo na unya ba. Anyway, isgutan na nato mga igsoon ang atong dako nga project na ang Project Lunhaw. But ato na ba yung lakbitan last year, but every now and then nato gining ipebal unsa ni tagay sa taog overview background unsa ni sa sir ang kining project ni Lunhaw. Ang Project Lunhaw ang good kay gatubag sa duha ka duha ka pressing issues sa Cagayan de Oro. Una is heat stress and urban flooding. Okay. Heat stress. Heat stress. So kung mubaklay kainit, no? Okay. So kung mubaklay ka, ang among opisina magunda sa likod sa amphitheater. So kung gabaklay ko paingon sa OKK kana Atmas DBP. Okay. Kuning dapit sa may Tersonere Ruela. Na diha Tersonere Ruela corner. Grabe kainit. Lagi. Nya kung mubaklay pagi ko paingon din sa Kogon kanang magmerkado. Grabe na kainit. Gabaklay na mo sir? Oh, gabaklay ko na gikan ko kuan amphitheater. Gabaklay ko na pinus Kogon. Pero magpayong ka. Magpayong. Lagi. Kaya kung hindi na payong, wala na. Ayaw. Wala na kung racing. Lagi. So, grabe gid siya nga kainit. Nya ang init gikan sa taas, unya init pagigikan sa uso. Nya na hangin din nga humid pagikayo. Pagikayo. So, kana siya i-address nato na. And then ang urban flooding nato. So, atong nahitabo sa Ketkay kana siya, and then yan sa Divisoria. So, how do we solve this, no? Ma-address nato na siya. So, una, ang heat stress is gatanong taog daghan nga mga kahoy. Kaya kung makita nimo sa sa Divisoria, daghan naman tag kahoy. Okay. Pero semento magug kayo ang atong parts. Mao lagi. So karon ilisa na siya og pavers. Para po ma-solve po siya, makatabang siya sa pagsulbad sa urban flooding. Kay pagsulod sa ulan,
karon masuyop dito. Masuyop siya kay karon mo run off lang siya pa yung sa drainage. So masuyop siya kay pavers sa yuta. Sa yuta. And then kuan pa dayon maka plus kato siya. Makahimino sa stress because mas daghan naman ang tanong. Atong ibutang karon sa Divisoria. In fact, naman tay i-show niya nga unsay plano, no. And then ang urban flooding na kanang utana sa amo nga. Kato nagnaman ni stakeholders forum for the last 2 days na, no. Na ano sabay, ganong ayon man yung drainage system sa Divisoria, gabaha ba di ay? Ko, yes, gabaha. Lagi. Kay kanan di ako sa magtambay ko sa akong paborito nga coffee shop na sa May Churros, no. Kuha na siya. Nag-ulan ka isa hapon. Last year man siguro to or early last year, no? Isa kadangaw na ang baha, ang tubig. Ulan mo siya wapaw sa gutter. Pero 1 hour to siya nga heavy rain. So kung maggrabe pa ang ulan, magsamot na. So kuha no ang isa po na siya sa atong Gasulbaro na. Hopefully with our interventions kani atong drainage, better na drainage system karon nga project sa DPWH in partnership with the city, it's 120 million man na siya. So hopefully masugdan siya by May. Makasul dako gid siya nga makatabang. No, of course, ang kining Project Lunhaw, taud na ni nga project and dako na ta og agi ni. So, tanawon sa nato sir, asa na ta karon last year ato nasgutan, ato naman tong nalagbitan, na naman tay nahimo dato. Karon tanan nato unsay sitwasyon na karon. Asa na ta, where are we at ani nga itong proyekto? Kini. Muni ang... that's phase 5. Okay. Kaning narin ni sa right side, that's the amphitheater, no? Okay. Kaning narin ni, kaning nasa tiluan karon sa atong screens, no? That's phase 5. Munang okay. In between na siya sa Catherine's o sa Panchik. So, kuha na siya, hopefully mahuman ni siya by June. Okay, June. June siya mahuman. Uy, hapit na. Hapit na siya. And then, kana siya, ato na siyang, wala tayo putlol ng mga kahoy. All throughout sa atong 4 nga ongoing phases, wala tayo putlol ng mga kahoy. This is phase 4. Okay. Narin ni ang kuha ni Rizal, no? And then, narin ni ang Monument ni Rizal, napod ni ang Masonic marker. Okay. So, kuan po, no, we are rehabilitating ani, sama sa gingon na ganiha nga, kung tanawin ninyo karon no, yuta siya. So, ili siya na siya pavers. So, pasab on sa pavers. Pavers, oo. Mura cobblestone? Oo, mura siya o bricks bitaw nga, concrete bricks nga, instead of solid concrete siya, so gagmay man siya nga mga may gaps siya. So diya din mo tubo ang mga sagbot o diya mo sunop ang tubig. Okay. Kani this is phase 3. Okay. Kang kuan ni siya ka monument ni kuano Jarborha. And then napod din atong kiosko. Kuano sa sir atong pasabton 3 separate parks ni, di ba? Oo. Ang phase 1 is Magsaysay Park. Galing niya rin straight rin Straight. Dahil ang phase 2 ka ng Heroes. Katong Heroes de los Asos. Nga naandan nga si Andres Bonifacio. Katong lang sundan lagi. Moto ang phase 2, moto yung phase 3 is kanang kiosko. Jarborha. Okay. So kaning phase 2, formerly katong sa police station ginadto. Ana sayo, mo na og kikis mo na. Oo. Kana siya, ato na siyang buhaton. Butangan na to siya og tulo ka buk fountains. Okay. So, tulo ka fountain din ha. In between siya sa kuan na po CR diha. Okay. Ang atong CR diha is may mga amenities. May amenities. Okay. Natay male na comfort room, na ay female, na atay unisex, and then natay PWD and seniors, and then natay breastfeeding station. Wow. Kunya aircon ni siya para mas comfortable gid ka. So kung tanawon po nimo no dinhi sa phase 2 makita nato ang patterns. Phase 3 kang Jarborha. Makita nimo ang patterns no. Ang patterns ana kay makita niyo swirl siya di ba? Curve siya. So ga-follow siya sa fluidity of the Cagayan de Oro River. Okay. Ang inspiration na ani is the Cagayan de Oro River. Okay. And the isda, si Oro. So puro ni siya pavers, daghan ni siya tanom, na ni siya bollards kanang suga sa ground level, so na natay tuan natay mood lighting na. Para kuan siya romantic. Wow. Unya na din tay music.
Pwede mag-date din. Oo, pwede ipabutangan po ni Mayor of Music. And then, that's a separate contract na siya, manang medyo maulahi siya. Pero, giplaster na nato ang groundworks lugar kung asa ka nakakonect. So, muna siya ang, kung perspective as to mahuman na yun. Kung mahuman na siya. Okay. So, payo na siya sa amphitheater nga, ikaduha nga amphitheater. Ato sang kano na, kini, muna ni ang hingpit na kahumanan gyud ato kanang i-post lang nato para sa ato mga televiewers sa atong Facebook pages makita nila ni masabtan nila. Pwede na ito ibalik gamay. Na ako i-mention. Katong sa katong dito, kana in between the parks, kana in between sa parks, kana in between sa parks na to. Okay, itong dalan. Katong dalan. Okay. In between sa parks kana tay ko. Karon man gud kung mo tabok bitaw ka sa dalan. Ako kay mahilig ka mo baklay sa area. So, kung mo tabok ka sa dalan. Na naay pedestrian lane. Di syempre pagtabok nimo, wala may sakyanan. Oo. Ang incoming nga mga vehicles mo pasirit sad. Mo lagi. Kay gusto nila nga unhan o kanang brown din na. Unhan nila ang tao sa pagtabok. So karon ang among gaisugyot karon sa DPWH na kung mahimo elevated ang atong pedestrian lane. Mura siya og wide kayo nga hump. Para mapugos gyud ang mga motorists, ang mga sakyanan nga mohunong. It's not just the jeepney. All matter of vehicle. All matter, ma-private o ma-public. So, elevated na siya. Unya, makatabo lugar ang kuan. Kaya ako na, si mama is 86 years old. So, kung magsuroy din mo, tabok sa dalam. Duha kita kabok kipit. Duha kita abay. So, kung napoy senior katabo, tulo po na sila kaya napoy abay. So, dapat tulo ka buo ka magtabo sa pedestrian lane. Luag na siya. Para dili ka magdali. Lagi. Kay, tanawon lang kung di mo gadali kitang kuan. Tawag sa ako, gadali ko. So, elevated na siya. Diya rami siya, kining elevated nga ga-connect sa parks. Ga-connect sa parks. Pathway ni siya, sir. Pathway siya. Wala na siya? Or napay-adara? Tanan nga mga dalan, kaning Capistrano, Rizal, Tiano, hopefully ang Veles, kay DPWH, siya ba ng Tag-Iyana, and then ang kuanda yun, ang Pabayo and Corrales. Kini mga pedestrian crossing, i-imbus gyapon na siya or kung mahimo, ang kanimo mundo ayon na buwelog to Suneri, ang Tag-Iya na is DPWH. Okay. So with national highways man siya. So kuan mahitabo, nalanghid pa ta. Nagpadala ng nag-letter si Mayor nga ipa-elevate na kung pwede na ma-elevate nato para yun nga safer for everybody. Kay total di masagi ka magpa sobra og 40 or 20 or 30 nga speed limit within city center dapat di kay kusog eh. So elevated gid siya and then dili lugar siya pavers pero medyo rough siya para pud nga dili pud madigyas. Okay. Sige ato i-Brian. Okay. Amo ni kung matibawas mo na perspective ni water sir ba? Moral fountain. May fountain na to dito sa... Kanina yun, this is phase... Stop sa nato. Balik tagamay. This is phase 5. Muni ang kuan atubangan sa... in between Catherine and Panchik, no? So, naman di ang CR sa una. Napaman siya karon, kamulo patag demolish ana. Butangan na to na siya og World War II monument. Mara og commemorating sa mga heroes nato during World War II. Kay sa atong mga islands magud from Magsaysay na monument ni Magsaysay, then dito ang Asos. Katong heroes. And then there's Jarbora, then there's Rizal. Pero kani siyang island, wala siya monument. Okay. So, wala po tayong monument nga sa World War II. Okay. So, mas maayo siya nga na mahimo siya nga monuments part ng the whole of Divisoria. Wow. Nya local artists po datong kuhaon. Kay daghan kay tag mga local artists din sa Cagayan de Oro na kuan yun, they're doing good no sa Manila and then they're doing good sa national na nga stage. So hopefully no makakwatag kuan maayo nga sculptor no sa kuan para sa Divisoria. Unya nag-ingon na po si Mayor si Mayor Clarex nga mas maayo pud nga duna niya, mas maayo nga taga dinhi. Kay daghan man ta og mga artist na taga Cagayan. So, wala pa tayo magpagawa sa open call. So, hopefully, mga June or July na tayo open call for the artists kung
Okay. Sa ilang pag-interpret sa Okay. sa World War II. Kato. This is the amphitheater. Okay. Ang kaning sa amphitheater. Yung wala ni ron. Humanan ni siya karon. Okay. Naa siya ongoing nga project nga mo tabok sa Pikas. Okay. Naa sa Burgos. Kung tanawon nimo karon, dili na magihan ang Burgos. In between Tirson area. Kamulong sa karon. Oo. Kay naa siya tulay. Diha. And then ang tulay sa ibabaw, mo tabok na siya dito paingon sa Carmen. Ang tulay lang dinila sa kwan kana Manara. i-post na to siya din eh. Oh. Di ba kanang likod that's the amphitheater. Ang tulay over Burgos lang. Okay. And then dinhi na pagtabok nimo dinhi sa kuana riverside. Another amphitheater facing the river. Unya doon na nintay mga rentable spaces din ha. Ora sa Roman design. Ay no, Roman design maging amphitheater. And then ang ilalo man ng amphitheater is parking space. Wow. Kini kamulo ni trabaho ha real time ko ni actually gahapon ni gikuha ni Rod nga kuan Constantino ang aerial drone shots. Hapit naman mo no? Hapit na. Pila na ni ka percent na lang. And then ang ilalom ana na din ang atong parking. And then napan nito basement parking nga mga more or less 40 vehicles. Wow. Stop sa kadto paliw. Kanang kining kamulo og trabaho nga amphitheater. Second amphitheater. Second sa amphitheater. Okay. The very traditional nga forms of amphitheater man. Open air. Mong gina ang Roman design, di ba? Mao masayop sa Roman amphitheater. Na nag-perform, yeah, of course. Hopefully no nga natay nagmeet with artists sa Cagayan no. The past few months no sa Tagstorya. Okay. And then hopefully no pag mahuman ni siya nato mga performance artists nato singers nato mga local bands and then nato mga local artists nga gusto nga mo kuan nga mo showcase sa ilang art no. Wow, and facing sa river, di ba? Facing sa river. So dahil mga kahoy na no niya and then bugnawi kayo siya nga portion sa city and then hopefully no nga ma-plaster na to ang mga documents din no kaya may mga claimants sa along the river. Okay. May mga claimants. So, hopefully, no, ma-plaster na to. We can talk to them. Ma-plaster sa assessor and all of the titles nga makadili na maging na siya no-build zone man na siya diha. Unya. Kuha naman na siya. Kanang hazard man na hazard. So, i-develop po na to na siya nga portion. Mura siya mahulog ng walkway, pathway na siya, boardwalk. Kanang din ha. Paingon na siya dito sa Jabora. Naman na siya dalan. Sumpay sa mura sa boardwalk. Sa kaning dalan niya sa kuano kanang ibabaw sa dike. Ibabaw sa dike. Murag boardwalk na dayon siya padulong dito sa Rio de Oro Rio de Oro nga Boulevard. Rio de Oro Boulevard. Oo. Maputol lang siya napit sa ilalim sa tulay. Okay. Wow, tsada. Kabayan ka pa ni, di ba, sa Project Luna? Project Luna. Pero this is funded by DPWH. Okay. Mo man itong 80 million? Oo. Okay. 50 million na siya. Okay. Kaya second phase man ni siya. Apit na rin naman, no? Dako naman yung agi di. Di lang mo makita, actually, gumagi ka diri. Kay taas. Sarado. Na-lock ni. Nya ka na, makita ni mo na marag pay parking man ni diri. Pay parking na ni Pelaez na family. Okay, dayon. Kanang dira sa kuhan, sarado na eh. Parang sumpay sa amphitheater. Kasi katuning abay is what used to be Hotel Ramon. Oo. Pero gaikuan ang Hotel Ramon karon, gaayuhon siya. Nahalin siya bago lang. Okay. And then I don't know kung unsay plans pero most likely is going to be another hotel. Ya katong tos corner mo nagapalitan ni Rod og sigarilyo. Oo, kanin dinhi sa kuan, kanin right side. Dinhi sa right side kang kuan na siya kang Rodriguez. Diya po ang barato niya nga rice. Diya po mga palit siya mineral water. Lagi. Barato kay mineral water ni Mr. Rodriguez. Ang abay din na Tonghong Trading. Memorize. Ako na sila silingan. Kaya akong opisina na din na skilled food. Sige, bakway mo, no? So, kini no, hapit na gini sa mahuman, di na gini mo maklaro pa. So, karon pa nato na, actually, karon po kita inani ang sitwasyon. Kuan lang siya kanang nadugay lang gamay ang construction kay kamulong mo fabricate sa tulay. Mga kuan man putaw man ang tulay and then tangan siya semento sa ibabaw. Okay. Sige daw, panayin pa daw. Okay.
Dapat perspective ani. Alaman siguro dia. May ato i-compare ang perspective kanang mahuman na or para natay ideas to unsay ma-expect nato no sa Project Lunhaw nga kini nga dapita. Atong sublet o kauban karon ang atong project head sa atong nga Project Lunhaw sa Ciudad Siguindoro, si Sir Patrick Gabutina. Okay. Muna yung perspective, ito ay lahos na to. Nara. Okay. Dito di ang mga stalls. Nara. Oh. Stop sa dia. Okay. Muna. Nanin si dressing room and si CR sa Juan. Wow. Kompleto ni siya na theater yun. Ang ubos na ni is parking space. Parking space. Sige, parayan pagamay. Kana. So, naanatay complete idea as to unsa gini siya. So, muna yung second amphitheater in a traditional way, no? Nga amphitheater. Para sa Roman design, ba pa, no? Yung maragmay po siya acoustics niya. Lagi. Kuhan siya, ang voice ni mo carry over siya to taas. Pwede ito maka-hold events diya, dengan, di ba? Excited kayo itong mga artist, no? Si Casey nga Salazar. Kaya excited kayo yung grupo, kaya naman sila, I think they just went to Japan. And then, excited kayo sila, hopefully kuno, sa ilang next nga event, kaya diha na sa, kuhan, sa new nga amphitheater. So, namin, may kauban nga, akuan gyapon, artist gyapon si Rod Constantine. Yeah. Oo, nakakadoon ko na sa iya, nag-concert siya bagulang. Oo. Ano rin pa dahil okay, padahin sa God. Okay? Lindot kayo, sir, no? Oo. Tsaka ba kay amidst sa concrete nga jungle ba pa na ay tinood gid nga jungle to nga adinig jungle kanang parke or somehow green, di ba? Kuhan po din siya. On Sundays, nag-sign na si Mayor Clarex o executive order. Okay. Na kuhan na siya. Ang Sundays, close ang Divisoria. Okay. So, pwede yung magdula-dula. Pwede mong The whole day sa Sunday. I-plaster lang na mo sa RTA karon siguro, hopefully by May, kuhan siya. So, ang Corrales, from Corrales to Veles, kanang Arena Buwelo Tiusonary closed na siya. Digid man agyan. Oh. And then open na po ng Veles. And then from Veles na po paingon sa Rizal. Okay. Closed na po na siya. Wow. So pwede ka skateboard, isang parking ng park. So hopefully by kuan siya by June ma-open na siya tanan. Bibo na kita siya diha. Katabok-tabok naman ng mga tao. Mura lagi sa park na park yun, ayun, no? In fact atong ang naay kuan no kaning na ay plano na po ng mga artist nga na sila kuan, na sila chalk painting, street art, and then naapoy magkuan, basking. May ka na, so lang artist naman si J. Arancon, siguro daw. Ibitaw natin sila sa kuan, kaning namin festival nga ang Lunhaw nga kuan, Plastar, no? So hopefully by human siya, ma-launch gina itong atong kuan, Lunhaw nga festival. Timetable aning tanan, ang phase 2 hopefully by June, no? Okay. But excluding the fountain. Okay. Kaya ang fountain manggod is in the process of being bidded pa. So ang phase 3 hopefully by May. Okay. Ang phase 4 siguro later part of May, and then ang phase 5 is June. Within this year, tanan. Within this year tanan. So most likely mga third quarter of this year, Blast na tayo. Full blast na ni sir. Oo. So muna ang real time dayon nga lagway. Dako magidi kahoy din, no? Di ba kaganato ka appreciate kun atas ground eh. Kaning especially kaning Island 5 kaning Catherine o Panchik, no, kay dili mo ma-appreciate kay dili ka makigana rin na kay gaugdo-ugdo na magud ang mga mo lang eh. Kuan ang niya mo saka kapag ka ako gali so di ko saka kay ako mga tuhod sakit na. So ma-level siya kaning siya kay kuan kayo kaning kang Rizal. And then kaning po sa kang Rizal, no, kay we're also talking to the kating skateboarders. Okay. Kay daghan din sila nga grupo sa Cagayan. We talked to Broxy and isa pa ka no group. Nagkuha ni sila kay sila ang gagamit ani sa Rizal Park. Niya
Sa una nga nag-decorate mi din na sa kuan sa a few Christmases ago, nag-decorate mi sa Divisoria. So kareklamo ko nga, anong magkiat-kiat maging sila na sa pagkuan? Anong ambak-ambak man yun? Kapag ambak, makatulungan na isakyanan, maka-break. So, sa pagstorya na mo sila a few months ago, it was arranged by Japa Sildo sa NEDA. Na mastorya na ito mga skateboarders, so dahan rin sila nga grupo. In fact, one of the skateboarders sa Rian de Oro, kay image model sa Vans. Mo? Yes. Patong sapatos? Oo. Asian Constantine, no? May yapon to. Skateboard. So, namutanan lugar nga, nganong inana manggid mo mag-skateboard? Hindi siya, sir, kay part magid siya sa sport, kamo ambak-ambak. So, nagsara mi kay Mayor, na nagpirma na po siya letter, address to DPWH, na buhatan na to og skate park. Okay. Kanang under the Maharlika Bridge. Okay. Okay, nato yung dako nga space na nga around 1,000 square meters. So, pwede sila diya? Pwede sila diha. So, it's owned by DPWH and it's not utilized karon. Yuta pa man siya. So, gaplano karon nga nagpadala tag letter si Mayor na i-convert it into a skate park. Okay, magamit na mo na, sir. Ako, ga-skate mga ko. Sa una, nakuha lang kami na injured akong team. Pinapagod ko nga ng 3 stages, magalit ko sa una. Tsada kayo, kitanaw na mo ba? Ang mga cities ba, like Ormoc, Pasig, ang ilang mga skate park, tsada kayo, ang several hectares, no? So, hopefully, masugod si DPWH, that's going to be the first skate park. Hangyaw na to sila. Kanya, napod tayo, kinisgutan na paghapon na sa stakeholders forum na mo sa kuhan nga. Kani ko ng mga BMX. Bike? Oo, mga bike. Ano ko na kuhan yun siya nga. I-explain ko na sa amo nga, that's part of the game. Hindi na nga ka na mag-ambak. So, kapangitaan pa na ito na siya luna. Okay, para po nga ma-plaster na ito ang atong mga kapatanunan. In a way, sports and tourism. Sports and tourism. Di ba? Kay magkakakuan man ng mga tourist po. In fact, a few weeks ago, nag-inform sa mo ilang group ni Boxy nga. Kuan ko no, kanang naatoy international skaters from South America. Gusto sila mo anhi dinhi. Pero tungod kay dili man possible kay hazardous man ang kuan ko. Kaya gusto mo sila mag-skate sa dalan, so naatoy gamay nga issues. So magto sila sa Malay-Balay ng diretso sa Bukidnon. Kada kaamulan pod sila. So hopefully in the next few months no nga kumusugot si DPWH, we can have our very own skate park. Magsaysay Park. Under sa Maharlika Bridge. Marcos Bridge kanang nasa highway. So in between sa kuan no sa Barangay 17 Barangay 17 and Consolacion. Kung abay na gid siya sa kuan. Abay na gid siya sa Boulevard. Pwede mo na yung depression niya. So natural na siya na kuan. So ang likod ana din ay pier na sa kuan under the bridge. In between the two piers, mo dito na ibutang ang skate park. That's part of the Lunhaw nga kuan. To provide outdoor nga mga spaces. Kaya naman tayo skating rink, no? Karon nag-revive naman sa Libcat Kay Mall. So hopefully ato mga skateboarders would also have a space for themselves. Sublet to kawan ang atong project head sa Project Lunhaw. Ibalik sa ito natong perspective ka kanina para makita po nato dapit sa suba na. Kaya naman po yung portion ani nga katuloy mismo sa dapit sa suba na, sir. I-develop po nato to. Para nga kani. Sige, kana. Siya ang gitawag na ito nga Acacia Development Project, Redevelopment Project. This is across, no? Kung tingala ko, kung naamo sa Rotonda, pagtabok ni Mustulay, kanang ubos din na that's 9 hectares. Kuan man na mo accretion. Oo. So, kanang good kanan diha, that's 9 hectares nga naman yung mga balay sa una, pero gibayran na siya ni DPWH. So, buhato na to na siya nga outdoor sports arena. So na siya kaning na-portion din nga kanang nadinha kanang tennis tennis court na siya diha nga convertible into pickleball court. Gadulang nga po tennis. And then kuan pod ang isa mo kay basketball court nga mahimo siya nga volleyball court. Kana gyapon. Unya diha po kanang siya open space mo man ang motocross.
So, pwede po din siya ng outdoor sports also and motocross. Motocross. And then, napo na yun tayo, hindi po i-propose po natin this another skate park. Another skate park. And then, kaninda, yun natin tayo kaning dalan, no? Stop ta rin eh. Kaning dalan. Kaning dalan, this is the jogging path. Jogging path sa atong kuan, especially for kaya naman yung access road for seniors. Okay. And for PWDs. And then abay anang kuan, abay anang walking path is the bike lane. Wow, tsada. Oo, bike lane na siya nga two-way gyapon siya nga bike lane pwede sila magbidanggaay. Na dili pud ginawa ni si bike lane dinhi sa pedestrian kay ilang lane gyud. So diara kita magsuba. Yeah, we sent a letter na to DPWH na UPMO and then they don't have any objections. And then so hopefully we can meet with also with DPWH next week, no, para pud we can talk about the other things na initially magud ilan lang dili gusto nga wala lang tay vertical structures. Horizontal is fine. Bukat manggod ang vertical. Oo. Dili pud obstruct sa flow sa tubig. Una kung tanawon nimo no naaman to yung mga murag na pantalan. May mga baruto. Mga raft, ano may mga kuan, murag port lugar. Ang port lugar is for una man good is naman di ay kuan. Daghan mo tag section sa Cagayan River and na kana mga settlements sa mga barangays diya Carmen na dili kay siya accessible sa fire truck. So, na may mga fire boats ang Bureau of Fire Protection. So, diyan na butang ilang mga floating assets. Para kung simbako palayo nga dunay sunog, ma-access na sa sunog sa along the barangays, along the river ng mga barangays, ma-access through Cagayan de Oro River. Wow. And then, dapat landing po din sa, hopefully, ma-revive atong water taxi. River taxi. And also the dragon boat. Kay the dragon boat is... wala ka-practice mo yan sa una. Kaya dragon boat po, kuha na po is gaining dakan na nga mga kuha na nato international nga race last year, no? So hopefully yearly naman na siyang event yun. And then this would also provide a very good space para sa ila. Kaya tubog ka na nga project, sir? How long will it take? This 2 years ni siya. Okay. So karon kamulo pa o buhat sa program of work kay isa gid sa mga interventions nga less concrete siya. Lagi kay para man gina di kay init. Unya kuan pod nature-based na ang mga solutions like atong drainage, ang atong we're also looking at naagid siya wastewater treatment. Before mo sulod ang wastewater gikan sa mga communities nato. Padulong sa suba. Na siya wastewater ng treatment. Matreated lang galing ang water para dili na gid siya hugaw ang mosulod. Grabe. Kung imong tanaw ni bitaw kini perspective kung matibawa sa hingpit, mausab gyud ang mitsuras kay Gandero. Mausab gyud kay especially na sa Divisoria and sa coastal area nato dili dapita. Ba? Kay kani pud ridge to reef pa ang approach sa Lunhaw, no? So kani man lang ang ang Lunhaw Central kaning Divisoria and Cagayan de Oro River. And then we are also in the planning stage pasad kung pagplaster kung unsa tong buhaton sa kabukiran. And then unsa buhaton sa atong kadagatan sa atong coastal areas. So we're talking with Glenro, DPWH and DENR and also the mga environmental groups din sa Cagayan de Oro, no? Kung how best to approach it. Pero kini nagawig ako noon tinagabaklayan katong mga taong makita sa perspective na nakaduol sa suba kini dike na dayon. Dike na ni siya. Kanang sa suba na natay simulation, no, kung heavy rains unya taas kay nga high tide. Baha simbako. Oo, simbako. So dili na gid siya moabot dinhi sa pathway. Okay. So kaning portion dinhi submerged siya. So dira kutob sa concrete. Oo. Nya natay backfill siguro nga 1 meter. Para lang pud nga ma-plaster og kayo. So i-dredge ba gyapon ang subaan ni sir para malawman? It's going to be DPWH kay the last time we talked with kay Engineer Ben Calyao and si Engineer Picore, they plaster pa po nila ilang dredging master plan. Okay, parang palawman man ang subaan para maka-accommodate og tubig pag yun. Otherwise, masubmerge na entire project. So karon kung matingala sa na yung mga tao na utana nga gasugod naman kada na may gaagi-agi. So kanang gaagi din
nagbuhat na sa embankment para sa project sa Kuan Tulay. Pedestrian nga gianan din na sa bridge. Sa Isalina Bridge. Dili pa na maong. Dili pa na siya mao ang project sa Lunao. Okay. Tapos DPWH pa na siya. Okay. Sus, nindot kayo kumahuman siya. Mura man siya og kuan sa iyang ang perspective. Mura ba sa gawa sa nasod nga design. Kuha na po siya ka ng, ang isa po rin sa conditions po ni DPWH ang ipangayo, di lang kayo daghan ng kahoy. Okay. Oo. Kaya para po nga dili maka-obstruct sa flow sa tubig. Okay. So, strategic ang pagbutang sa mga kahoy. And then, ang giingon po ni Mayor na mas maayo po kuno ka ng mga local nga kahoy. Endemic nga mga kahoy, lambago, talisay? Lawaan, ang talisay, murag, diliato. diliato. Ang lambago mo kita kaya. Then, dayon ang colorful po. So, 2 colors man lang giingon ni Mayor. So, katong kwan, pink tabibuya, no, kanang murag siya og local nga cherry blossom. Okay. And then, kana dayon ang golden yellow nga golden trees kay para sa City of Golden Friendship. Wow. Sada kuno kuan kayo. Kung ma-realize na tanan mausab gyud ang itsura ba sa anak nga lugar sa Divisoria og diya sa coastal nga area nato. Grabe. So hopefully we would be able to finish the program of work, no. Ma-present mo sa engineering o kang mayor, no. May or early June. Okay. Para masugdan nato ang bidding process, and then mapabid nato siguro by June or July or August towards ang mga months. Kay sa karon nga research pagidi po ng team, no, and then we're consulting also people na how best to approach the Acacia redevelopment project. Okay, so atong kaban nga po na subli si Sir Patrick Gabutina and mo to atong perspective sa Project Lunao. But gawa sana sir napatay lain pa nga kuan, no, nga ba palugar aspeto ani sa Project Lunao. Pero sa di pa kadjot lang paminaw sa taog pipila ka buluhan ng pailumdom. Pagbalik na to atong isgutan kini Madison. Standby lamang. Naripay gyud ko kay daghan gyud ang nilabay nga mga administrasyon karon pa gyud ko na ipay kay lahi ra gyud sa uban. Magpasalamat ako ni Mayor sa kahit saan tungod lamang sa imo iyang kinaiya pati daanon ang iyang pag-alagad sa gobyerno. Pagdoro ko talagang Mayor kay tungod kay ako'y kuhan sa akong anak yung sakit niya epilepsy. Napasalamat ko nga unsay kuhan nga na mao din niyang programa karon. Kay sa una wala sad ko kabalo. Dagko kay siya katabang sa mga tao nga nanginahanglan. Si Mayor Clarix, pirmi ko kasangko sa iya nga ngayon pakitabang okay lang pirmi. Kay si Mayor matindod-anon ang iyang pag-alagad sa katawhan. O dili bakakon sama sa kauban Mayor nga. Maayo pod si Mayor kay nakikatubang gid pod siya sa mga katawhan. So far sa una nga mga mayors wala ko naka-experience sa sama ni ini, pero si Mayor salamat sa iyang programa na na-touch pod ko ba kay nindot ang programa ni Mayor Clarix Oy. Where to go? CDO. Maayong adlaw mga higala! Dayon kamo and discover the vibrant heart of the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro. Dive into our community where everyone is your higala.
to love sa syudad natong matahom. There's more to love sa pahiyom natong Cagayanon. There's more to love where Kalipay lights up the sky. We welcome you by. Love, CDO love, higala I love. CDO love, higala I love. CDO love, higala I love. CDO love, higala I. You feel it, it's coming. The temperature's rising. We're dancing, we're singing a song of thanksgiving. Way samang kadasig sa Diyos ang pagdayig. A big celebration nga bulawanon. Tara na, higala. Nice to see ya. Time for higala ay. There's more to love kay Bibo, love kay Chada. Time for higala ay. There's more to love, love, love. CDO love, love, love. Higala I love, love, love. CDO love, love, love. Higala I. For to love kay Bibo, love kay Chada. Time for higala ay. There's more to love kay Bibo, love kay Chada. Time for higala ay. There's more to love, love, love. CDO love, love, love. Higala I love, love, love. CDO love, love, love. Higala I love, love, love. CDO love, love, love. Higala I love, love, love. CDO love, love, love. Higala I. Sugod po sa bata, nga nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakart. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform ang mga sanina, o apilang alakart, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan ni panahon nga mamaligya mi diri sa Kugong. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon namo salamat nga iyaming giyatiman sa among panginabuhi. Pero sa pisto nga among gibalhinan, nag-antos kini pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa daan nga pwesto, maayo gyud dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud bumi. Salamat gyud kayo Mayor nga imo may gitagaag panahon gyud bisag ingunahan dira mi sa eduk rami. Magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo may giyatiman sa among Panginoon. Mga ikala sa ating programa ang inyong alagad. Of course, sa ngalan gyapon sa tungaman sa President Mayor Rolando Clarix Uy. O kauban gyapon nato karon nga atong bisita mga ikala ang atong project head sa Project Lunaw si Sir Patrick Gabutina. O ang atong pag-asgutan karon another component part gyapon sa Project Lunaw ang Hapsay Sapa. Sir, hisguti sa ni unsa ning Hapsay Sapa. Ang ang Hapsay Sapa kay ang Cagayan de Oro is we are defined by our rivers and creeks, no? Kay we have Cagayan de Oro River, we have Ipunan River. Pero pito man siguro ni. And then ang creeks na to, nakantag major creeks, no? We have Sapang, Binonoan, Bigaan, Kulambog, Mindulog. Dagan-dagan na ba? Oh, dagan-dagan na siya. Pero ang suba marag pito, masayot. Ang suba mo medyo mas gamay-gamay, no? Pero ang nag-concentrate sa si kuan karon ng Hapsay Sapa is to kuan sa Bitanag
kanang gaagi sa Linkat kay. And then Kulambog. Okay. Kanang sa Lapasan no, unahan siya mag-boundary na siya sa Gusa halos. And then Binunoan, that's in Carmen, nga gaagi sa Carmen Market. And then nadito Sapang, na kanang sa ka-traverse siya sa from Bulwa to from Patag to Bulwa to Swagan, and then magawas din siya dito sa Bulwa po dito sa sa Suba na sa dagat. So unsa man ang Hapsay Sapa no, kanang it's a program sa city nga ga-rehabilitate sa mga creeks, creeks na to. Okay, kung tanaw nimo no, example lang nato ang Bitan-Ag no. Okay. It's right in the middle of the Central Business District. Na siya sa kuan na siya sa Ketkay, mahali mo siya sa Kilahan, USTP, and then mahali siya Pantalan nato, drain sa Pantalan. And then puno kay siya sa atong mga kaigsuunan nga namuyo ina sa kilid. Mga informal settlers nato. Kay ngano naman po sila diha no, pangutanang anong naaman mo diha? Punta ng mga tao. Una kay, they don't have anywhere else to live. Right? Well, wala sila yung mapuyan. So, na sila diha. Eh, kung given the choice, so, nanay mo palit ito sa uptown, pero they cannot afford it. No? So, naa sila din ha. And then, because of the conditions na plaster sila diha, nagkahinahinay o kahugaw ang atong mga creeks. Nya tungod kay, gadako po ng ilang pamilya. Nya, lahi parang, gahinahinay po sila o paluwag sa ilang mga panimalay. So, hantong nag-iabot ang panahon na nagpiot ang ato mga kilid sa creek na wala na ang easement niya, naghugaw na po ng creek. Okay. And then, napagtay mga gapang illegal nga panglabay, bisag mga layo ilang balay, kaya dito ilabay sa creek. So, aside po sa residents din. No? So, ang una is to really ang una lang yun nga buhat ni Hapsay Sapa for now, no, is to clean the creeks. Okay. Na mabalik siya sa iyang kalimpyo. Ikaduha na yun kay maplaster na to ang atong mga informal settlers. Atong mga kaigsuunan din na ang mga ginikanan na mapabalhin nato sila. In fact, no, na natin napabalhin no sa Barangay 22, and then Barangay Lapasan, and then nata sa Barangay 24, and then napabalhin nato sila dito. Na sila mga plaster ng mga balay dito sa relocation sa pamalihi. No? Ang uban ga handom nga sila nga ma-appeal po sila to. I think na-appeal plans po for another Clarexville. Dedicated for for sa mga settlers there. Settlers din especially kanin sa Barangay 24 interested kay sila. No, and then we talked to the mayor also, kay Mayor Clarence, siya nga parang tsada po na. Ingon siya nga dilibre kuno siya nagbuot atong ngalan na Clarexville. Pero sa anda na maguna mo siya nga Clarexville ang ngalan. So hopefully lugar no nga mapaplaster na to sila. So in the meantime, unsa may gabuhaton ni Hapsay Sapa? Like karon sa Makabalan no, kapang limpyo ta. Okay. Kalimpyuhan lagi nato ang creek no. Good thing nga ang ilang barangay captain karon, grabe ka aktibo. Siya ang nag-una og kini sa Makabalan ni. Makabalan ni siya. Siya ang nag-una gyud og kuan. Si Barangay Captain Saniel Raipon. He's also an engineer. So before mi nagsulod sa iyang barangay, iyan ang gipapang kuan, iyan ang gi-clear ang area. So kung tanawin mo na no, grabe na siya nga hugaw. Unya, through years of neglect ba nga, wala siya malimpyuhin. Niya, nagkuha na, nag-abot na gid ang accumulate na pag-ayo. Accumulate na gid ang hugaw. Unya, sad to say, no, I hate to say this, pero napoy uban nga kapamuyo nga dili po sila pakabana. Okay. Kay in fact atong pag-ato na ko dito, bisita na ako dito kay kuy naman dito ay ang apo nga dito na nagtubag sa tawag sa tawag ng tanghalan. Di na utara rin ko nga manang. Ako imong apo ingani siya nga lagi pero wala na siya. Yan lang ipasagdan. So hopefully no nga partner with the clean up is also the hinay-hinay nga pagpasabot sa mga tao. Unsa man nga creek diri sir? Drainage system na kinis Makabalan. Okay. Oo. In fact, traverse ang creek dire. Oo. Okay. Wastewater lagi na siya halos. Stormwater. So muna itong gabuhaton sa atong mga workers, no? All 40 plus of them. Kada adlaw na sila sa Makabalan. Ilang last day karon sa Makabalan, kaya mabahin na po sila sa another area. So daghan-daghan gid kayo nga basura ang nakuha. Abi pa? Pag abot ka na mo dito kay wa kay makita ana nga tubig. Lagi, normal lang kayo, no? So bunga po sa kainit ron. Oh.
So karon na nalimpyuhan gid nila. It's really grabe nga trabaho. Hard work gid siya for our workers. Kuy Ginoo ko. May pasensya sa mga nangaon karon. O yan, dili naman na siya masudlan sa backhoe kay na may mga balay. May mandalan. Na gamay ang dalan. Tao ra gid kung muna lagi na ko nga magpaniwang na gigo kay kung di na ko inis dalan sa Makabalan. No, good thing na gid nga si si Barangay Captain Raipon is very active also. Nya nagid siya one of the barangays nga naa siya na siya committee nga gahandle ani. Yeah, okay. Oo. Naa siya office nga gahandle ani. Na siya mga tao. So pasalamat din kay mi kang kang Barangay Captain Raipon. So muna siya ang nabuhaton karon sa Makabalan. Napay other ko na ni? Napay tanato. Uban areas. Wala na. Okay. Sa Bitanag Creek, wala ba ito? Bitanag Creek natin, Bitanag, no? Kana Bitanag Creek, mura o sa business district. Nabia sa Limkat Kay. Limkat Kay. Kasagara ra ba diya, day mo murag musaka tubig diya, sir. Labi na yung kusog-kusog nga ulan. Kusog nga ulan. Good thing, no? Kay partner po na to ang Limkat Kay. No, yes. And he's being represented by Jerome de la Fuente. Okay. Lipay kami atong mga nagkaisa nagkuan mi ng limpyo mil na. Pag-launch ko balik sa isa pa, few months ago, ang initial na mga ganaan is Limkat Kay. So, kuha ang among paniud to. Lux Hotel. Ay! Okay. Wala mo yung nakaprepara niya. Tingnan mo din si Jerome nga, sige ako bahala sa lunch ninyo. Okay. Sus. Naka-trolley ang crew sa Lux Hotel nagadala sa among paniud to dito sa kilid sa Jollibee. Sunod malimpyo sa ring nakwa. Pero sabot ka dito gyapon ang paniud to. Gikan sa Cave Bar ang among kuan. Cave ang among paniud to. Apilo sa limpyo to. Good thing po kayo, active kayo ang kuan. Limkat Kay group karon no sa kahindik sa ilang creek no. In fact, kuan dito, we found another home there sa Limkat Kay sa boardroom nila gamitin. Oo, sa ilang boardroom either sa boardroom sa corporate office or boardroom sa Lux Hotel. So dito ang mga meetings na mo i-plaster kay. Tawag nga kung meeting. Bitaw mo active kayo si kuan ang Limkat Kay represented by Mr. Jerome de la Fuente and then sila po ang galimpyo sa ilang section. Sa kuan sa Bitanag Creek. And then ang kuan po dayon isa po da taas mo ng Bitanag Creek. That's 11 kilometers. Mo lagi sa traverse ng Barangay 22. Award man tod mo dana. Yes, ang Barangay 22 that's the first and up to now only international award sa Cagayan de Oro. Mo gani. Kuan Asian Townscape Awards. Wow. Asian Townscapes Award. Diyan si Anapil Ricaldi ka po yun, di ba? Nasa diya. Sa sa pang limpyo diya. Ang kuan no, tungkol kay kato siya nga project. It's a very small project no. Nasa sa Barangay 22. It's 180 meters lang na siya ang length. And then 3.25 lang ang width sa Pinya Park. So, ang gidakan sa Hapsay Sapa is not the project. It was the way the project was implemented. Okay. Kay kasagaran mo sa nanda nato kung naatay informal settler na ay nagtukod sa balay kilid sa creek o kilid sa dalan, una is notice of violation. Okay. Ikaduha rin mo issue rin og notice of eviction and demolition. Okay, but Hapsay Sapa never did that. Okay, mayo. Gistorya nato tagsa-tagsa ang mga tao. Gihangyo. Uban po nato si Barangay Captain Eldo Casinio. Ako kay role din ang barangay. Kay we talk to them one by one. Okay. Nag-breakfast ta uban silang pamilya. Wala ni Udto. Kay mura man ang panahon. Ingon din nga, Manan, istorya mi sa imong bana kay ang bana man ako nang mo decide, di man mo decide siya nga istorya akong bana kung mo sibog ba mi. Sige, kanong sa mo nato siya mastorya. Siya na, mula kormo na siya alas 6:30 kay trabaho. Ting pamahaw yun. Siya nga, sige, manami alas 6. Yan sa inyo gusto nga pamahaw. Ingon na ng bata, Jollibee lang. So, kung na dalami dito yung Jollibee, istorya na mo sila. And then, istorya na mo ang pamilya, ipasabot nga,
Nganong kinahanglan man nga mo Sibog, Sibog mo. maraog, makibangan na property. Oo, makibangan. Although there are informal settlers, no? Kita gani kung imong cellphone mawala, mag-wild ka ba yun? Gani. Oo, na. Kana pa ka kung imong balay. Niya, ang isa gid ka sa inspiring yung mga stories kay. Tungod kay gamay naman kilandalan. Wala na kani mag-isa ka dupa. Piot gid kayo. Piot gid kayo. Niya, napay kural-kural din eh. Niya, di dayon balay na dayon. Niya, napagi mga spaghetti wires din diya sa, kuan dayon mga kanang connection sa water district nga matumban nimo, kanang mga tubo-tubo nila nga naad na sa matumban. Ang Sipalco nag-criss-cross sila, no? So ang gibuhat was naghangyo nga magsibog na kung musibog sila kaya na naman po ibalay sa likod, so murag maipit na sila. So ang uban nga mga owners nga naa sa likod nag-offer sila sa ilang luna. Okay. Kaya kung di sila mag-offer, gamay nila kayo mabilin. Siguro labaw lang sa dupa. So nag-offer ang uban nga, kasi mga tag may isa ka dupa po. So everybody shared. Ayun. Nagsinibugay sila. Nakikambit sila sa luna sa uban. So naka-produce kita og 3.25 meters nga easement. Kaya 3 meters naman ang required sa balaod. Pero kung 3 meters makasulod ang backhoe para panglimpyo. Pero dili maka-liyok-liyok. So, kailan og 3.25. Okay. So, nakasulod ang 3.25. Gamay nga backhoe. Unya, ang tinwala din anak kay pavers. Okay. So, importante kayong role adto ni Water District. Ang mga tubo ba yan? Ang mga tubo. So, girehabilitate nila. Okay. Ipang-usab nila. Giplaster og ayo. Unya, ilang own expense kaya may kwarta doon. Walay gamay na kayang kwarta na gigamit sa syudad. It's less than 100,000. Okay. Ang bulk adto was $15,000 from UN Habitat. Okay. And then si Limcat kay nga group gi-volunteer niya free of charge ang iyang backhoe. Mayo. Oo nga maglimpyo, mag-clear. Unya imagine mo traction ba na siya. Gani, maliki ang dalan. Liki, so pagdala gikan sa Limcat kay paingon dito Barangay 22, nagbutang og tabla. Lahi-dahinay hanto ang giabot. Unya ang Sipalco, nakatag sila og 150,000 pesos para sa suga sa Linear Park. Wow. So it was really a community effort. Unya ang mga barangay members po, nagpahina. Kay kamay na may abuton nimo kay ang dami kay mga may libor. Volunteerism lang to. Dahil gigastuhan gid lugar ang pagpalit sa semento, pagpalit sa pero practically gid lugar pahina ra gid siya tanan. So moto siya nga ang gidag-an sa awards. So because the way ang end result kundi the way nga ang the means ang proseso kay it was community effort yun. Wow. Ang gidaog lugar to is not just Sapsay Sapa, it was the community ang nagdaog. Congratulations. So taw-taw na to pero manipayon kay nga. Kay in fact si Kapitan Casino pag makaadto na kami sa laan ng mga barangays, amo na siyang kaubanon to explain things na crucial ang role sa barangay. Na-replicate na nato sir sa other one. Na ang kanang sa Atbang ato siyang i-replicate sa Barangay Lapasan. Ang nag-abot man ang pandemic. Yes. Unya na timing po dayon nga naapoy project sa DPWH. So gahulat-hulat kami sa ila. So hopefully karon we're doing it karon hinay-hinay sa Barangay 24. Okay. Kay cooperative po kayo ang Barangay 24. So, ang ilab yung mga balay, kinanad agad sa kilid. So, ang kaayo po din ni karon kay nanama po atong relocation. So, nakabalhin ang mga hinahinay mga tao. Ka na to, dun akong sulubutan na. Kining sa Bitanag Creek or Urban Park mga creeks, nanabay na balhin or kamulog ba? Kamulog na balhin. Sa Barangay 24, there are around 40 ang namalin ka families? Mga balay, families affected sa kuan. Okay. Karon, hopefully, ang nakatukod na balay is half na. Okay. Nung nasa yung mga balay dito, napindos ang danas. Tsada gid ang mga balay nila na dito sa Pamalihi. And then, grabe sa hinang UI. Nga ma-plaster sila og ayo.
So, hopefully we can do another linear park sa Barangay 24. Kay cooperative po si Kapitan Florendo na ma-plaster na to diha. By the way, natay mo na og perspective po sa kuan diha, sa isa pa. Wala ba? Okay. Anyway, ang importante lagi nga ma-rehabilitate na to ning kining sa mga creeks, no? Gawas pa sa kanang humana nang sa concert kanang sa Bitanag Creek, another pa nato nga project kasama. Ang ongoing nga atong makabalan katong gipakita ato. Okay, ha? oo. And then we are looking at creating also ay di na ganing siya linear park, access road lang gid siya. Okay. Nga ma-plaster lang. Na kaya may tabo mo sa Bitanag, no? Ang tabo sa sa Barangay 22. Tungod kay gamay ang ilang agianan. Lahi ang ilang panglantaw. Unya mahal kang ilang mga palaliton. Kay labor pa man nila. Mao lagi. Ya, dili pa makasulod ang sikad, dili makasulod ang motorela. Tao gid mag-arsa. So additional cost siya sa 100 or 200, no? So pagkaabri sa parke sa easement access road, dahil mo siya access road. So makasulod na kung nangumpra si Mrs. Tormes, sana siya sa national may iyang asken din ni Mrs. Tormes. Kung siya diha, kung mangumpra siya kas Palania or kas Kogon, siya, mag-labor, karon makasulod ng sikad, makasulod ng tricycle. So dili na tao. Wala na additional na overhead. Kunya naglahi gid ang panlantaw. So that's what we want to do sa Makabalan of 24. Sa Makabalan lang kay medyo mas challenging siya kay gagmay dalan anya concrete na ang mga balay. So di na masibog murag lisod kay sibog, no? Nya napay portion nga murag NHA siya. So we're looking at ways nga unsa to ni siya nga ma-plaster lang sila. Cleaner ang creek. Unya napay agyanan. Para pud nga kanang plaster lang panginabuhi. Ngani. Kay naa dito katong pagbisita nako sa Makabalan, in fact na siya sa alimtan ko lang ngalan ni katong isa siya ka isa ka anak, and then nagpuyo siya ulas bukana sa Suba, no? Okay. Siya single mom siya. Okay. Kay ang iyang bana iyang gibiyaan. Ko. Kay nalulong sa di mayo nga bisyo. So, wala mo kayo kanang di naman kuno makaya. Nag-decide siya nga lain. Unya nagkapuyo siya ba siyang mama? Ang iyang negosyo is mamalikat sila og alakart. Okay. Dito sa unahan. So kung ma-plaster na to ang tanan bitaw, na ay access road, na ay access ang pathway, things will be better. Lagi. Kay lahi mong pagginhawa, limpyo. So hopefully aran na paglimpyo karon. So mura kina siya actually ultimate nga goal ni Hapsay Sapa no nga yun ni Mayor Clarex nga mahapsay lang ang ilang mag-ayo lang ilang panginabuhi. Kay dili man nato pareha tanan sa Barangay 22. Gani. So what can we do with those limited nga mga conditions? So, lahi ang sitwasyon. May lahi ang sitwasyon, lahi ang solusyon, lahi ang approach. Adapt me, and then hopefully lugar ang long-term nga plan is for them to transfer. Gani. Oo. Na karon we talk to Chud katong mga tao nga natuwa na mo nagsugod na po sila apply sa Clarexville. Okay. Na sila, natawagan na ko sila, na-interview na, nag-comply na sila sa mga papel. Dapat isa ka babae dito ngayon, siya, isa ka lady dito nga. Galisong ko na siya comply kay kung mabaklay siya, enlarge pa yung heart, gahangakon siya. Pero gapaning kamot, siya lang mahuman niya ang mga requirements. Kay miserably ginang iyang ikuyan. So, ang kalapad siguro sa iyang balay kay isa ka doon palang kapin. Tulo ka doon pa din ng katason. So yun, nanang dito ang CR, nanang dito ang kananan ng katanan. And then, dito yung bana, o dito yung isa ka anak na senior high. So, lisod yun ang plaster, no? So, we hope na with our kaning mga housing projects, mapaplaster na ito sa mapabalin. But in the meantime, daw ang gabuhaton, patong ang mga projects, how do we make their lives better? Yan. Oo.
So, unang siyap sa isa pa natay clean up, natay relocation, napatay kuan livelihood nga component, pangutana sa ila. Muna partner po nato ang CID. Sa sabay mga katabang, usahay ang DTI kung doon naman galing promising kayo ng mga entrepreneurs, no? So, pwede. So, inan lang yun, hinay-hinay, baby steps lang sa yun. Especially nga, kuan pa, kaning mga areas bitaw sa city nga, medyo, kuan yun, challenging kaya ang ilang sitwasyon. Isgutan ta na mga challenging situations sa pansadipa, kadjot lang miminaw sa tagpipila ka bulwanong pedom ng pagbalik, dugang mga istanan magsunod. Standby. Nagtabang po sa akong ginikanan. Karon nga, ako na yung nagkagaling og alakart. O nagbalin namin diri sa Ramon Chavez. Napasalamat ni kang Mayor Clarix Oy, kay Yamin di Plastar, o tagaan ni og CR. Nangita siya pamagi nga ma-plastar yun ni, o ma-uniform among mga sanina, o apilang alakart, tagaan niya og mga plano, o tagaan niya og sponsor sa mga lamisa o tent. Dagan siyang mga plano para sa mga sidewalk. Ako si Milchor Cabanis, usa sa tag-iya sa Dingdong Chicken a la carte Halal. Nagpasalamat kami ni Mayor Clarix Oy nga gihatagan ni panahon nga mamaligya mi diri sa Kugon. Bisan tuod og ibalhin mi, dako gyapon ang salamat nga iya ming giatiman sa among panginabuhi. Pero sa pisto nga among gibalhinan, nag-antos kining pila ka bulan nga tungod sa kamingaw. Kumpara dito sa kadaan nga pwesto, maayo gid dito. Pero pag abot sa live band, medyo na naka-recover na mi. Tungod kay malingaw na ang mga tao. Kung may mo Mayor, kung musugot ka, pwede kada adlaw or twice a week lang Mayor ang among live band para gyud bumi. Salamat gid kayo Mayor nga imo mi gitagaag panahon gyud bisag ingunahan nila mi sa edukra mi. Magyatiman gimini mo tungod kay amahan ka diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Dako kay pasalamat namo nga imo mi giyatiman sa among panginabuhi. Salamat ka Mayor Clarix Oy. Dili amin gitagaan og plastar nga negosyo o iya gyud mi planuhan. Dagan siya mga plano para sa mga. Salamat, Mayor Clarix Oy. Hinawat mi, Mayor, nga magpadayon ang tangin ng imong mga plano para sa among kaugmaon, sa among negosyo nga mulambo unta. Para na, Mayor. Dako kay salamat, Mayor, sa imong gihatag nga higayon, nga imong may giatiman. Daghan salamat, Mayor. Good morning, America. Massive inferno. Wildfires in the west explode in size, an area the total size of New York City. Hi, Joy. It's another boring day miles away from all of you. Miles away from Cagayan de Oro. How have you been, dear friend? Oh, I can't wait to be back. I can already taste the sinoglao. I still can't forget how much fun and how much food we had during the fiesta. For you! For me? Aww, thank you, Nanay! It was hashtag house to house, hashtag BH Pamor. And how sweet Uncle Carlos, my knight in shining Motorola. There's more to love sa pahiyom natong Cagayanon. There's more to love where Kalipay lights up the sky. We welcome you by. Way samang kadasig sa Diyos ang pagdayig. Balik na dali sa itong pagkaguban sa atong tulumanon ng inyong alagad o ning hinapos gabayan sa atong programa. Ato sa balikan itong gibili na ito kapultana kang Sir Patrick, ang atong guest karon ang project head sa Project Lunaw
si Sir Patrick Kaputina. Sir, kini sa Project Lunhaw tuod, mga siguro briefly lang, ano yung mga challenges ngayon yung na-encounter? And although na-hardle, inyo na nang nalampasan, pero... Nagiba sa Project Lunhaw is, usahay kung di mo mapasabot, no? Ang project, kung sa ito yung tumong yung lugar sa project, nag-resistance. Nagiba? Especially from our, sa atong mga stakeholders na sa Divisoria, nanganda na sila ng inanong sitwasyon. So, 1 year na. But, initially, dahil mga resistance. Pero, yesterday, the last 2 days, no, kinatay, istorya, tanan yun ng mga na-address Divisoria. From banks, to hardware, to food vendors, to ukay, to restaurants. Restaurant sila, the last 2 days, kailangan tayo project sa DPWH, no? Master drainage nila. Okay. So, taga sila pang puntanan niya. Anong ayun pa man. Naraman na diya. So, yun. At napasabot sila and then, in fact, no, kay, what was very nice also was, panigimension ni Mr. Caminio, no, sa Metrobank, no. Siya na, we are with you in this project. Yan, po rin si Mr. Go sa Catherine, siya na, kabalaka, Patrick, we are with you. We support you. So, it's just a matter of talking to everybody. And this applies also to Hapsay Sapa. Although naasla daga po yung informal settlers sila, pero they are ingon pa ni Mayor na mga tao yung mga sila ang nagsuon. Magani. Ginikanan na ito mga nagsuon. So, let's find ways na to make lives better. Na, usay magud di magud makaya pud na si gobyerno lang. One good thing also na nahitabo sa Hapsay Sapa. Sige na mag-post lugar sa mga stories sa Hapsay Sapa. Na yung nag-volunteer. In fact, na-judge sa sa Bukidnon. Na yun siya nga, tell me what's your next moves because I will see what I can do. And then she's from Bukidnon. Although she lives in Cagayan, pero sa Bukidnon na trabaho, pero nag-message ako sa Facebook. So we're happy nga people are responding. Na mapasabot lang, and then makita lang nila nga diniga pa ingon ang ilang buhis ng gibayad, especially kagahapon na yun, mga negosyante nga. Dagko ra kay among gibayad sa inyo, na disruption. So, napasabot lang nga, ni plaster kayo ang pag-implementa mo sa project, and then this is where your money goes. Kung sila, kanang willing and to participate sa mga kalihukan sa gobyerno. Mayo na, okay. Ang importante, nasabtan na nila kung sa'y atong tumong po daning para ramang po sa kingpit na itong kalambuan tanan. And with that, siguro, sir, ay mong parapos ka pamahayan for this edition sa atong talamanan. Balik ko gini siya nga sa among meeting, no? Please visit us sa Lunhaw nga office, sa pang-opisina, para po nga may isgutan na to kung sa mga kalambuan, kung sa inyong gusto may tabo sa atong syudad. Kung sa mga programa pa sa gobyerno, programa ni Mayor Clarex, karon sa umaabot na sunod niya nga termino, niya kung sa po yung mga plano sa Project Lunhaw Hapsay Sapa, because we can achieve more if we work together. Salamat kayo, sir. Inyo nabati magsoon ang atong project head sa Project Lunhaw, si Sir Patrick Kaputina. O, of course, ang ngalan na lamang sa atong amahan sa Tusyurad, Mayor Rolando Clarex Uy, yung masasab sa atong hepe sa City Information Officer, Ian Fuentes. Salamat, nag-adlaw and to God be the glory.